Welcome back mga karibyo natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibyo natin, kapapasok lang, grabe. Kahit pinagbawal ni PBBM, bakit nakapasok pa rin ang ICC? Boying na karma ni Bantag, yan mga karibyo natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Kabayan News PH. Yan mga karibyo, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. At kung bago ka pa lang at di pa rin nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Eto na nga mga karibyo natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Mga kabayan, halos hindi makamove on ang mga naninira at kalaban nila dating Pangulong Duterte at ang kanyang anak na si BP Inday Sara. Ito ay matapos pumutok ang balita kahapon na nakapasok na pala sa bansa ang mga kinatawa ng ICC. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi nila papayagan ang pagpasok ng mga dayuhan para sa gagawing investigasyon kay former President Duterte. Kahapon inihayag ng dating Presidential Political Affairs Advisor na si Professor Ronald Llamas na may posibilidad na may mga kinatawanan ng ICC sa bansa. Posible na yung ICC ay nagpapadala na ng feelers, kinakausap na. Kaya hindi ako magugulat kung yung ICC ay hindi lang feelers ang pinapadala. Kung hindi physically may kasama yung feelers. Posible yun, no? Posible. Dahil sabi ng gobyerno, pag-aaralan nila. Mas magandang pag-aralan kung may kausap sila. Kaugnay nito, ibinunyag ng Assisting Counsel ng ICC na confidential ang gagawing investigasyon kung saan ay hindi muna nila pwedeng ilabas sa media at publiko habang binubuo pa ang final na pagdinig. Yung investigation ng ICC ay confidential ayon na rin sa Rome Statute. At dahil ang ICC ay mas ayaw kasi nilang i-confirm o kaya i-deny ang daloy ng kanilang investigasyon o kung nasaan mismo yung investigador nila. Ayon pa sa mga abogado ng mga biktima di umano ni Pangulong Duterte, posibleng si former Senator Leila de Lima ang kakatawan at tatayong testigo sa napipintong investigasyon. Dito, palagay ko yung report ng CHR tungkol sa Davao Death Squad, posibleng maging bahagi ng investigation. At si Secretary de Lima ay maaring maging witness. Dahil sa mga development na ito, kaugnay sa controversial na ICC investigation, naniniwala ang ating mga kababayan na politika at personal na hidwaan ng kampo ni PRRD at ang kanyang anak na si BP Sara, laban naman dito sa kampo ni Romualdez at oposisyon, partikular ang Makabayan Black at dating senator na si Leila de Lima. Samantala, mabilis na karma ang inabot ni SOJ Boying Rimulya kung saan ay tila ilang linggo. So yan mga karibyo natin, no? Posible kayang hindi alam ito ni PBBM mga karibyo natin na pinapasok na pala yung ICC mga karibyo natin, no? Siguro ko kung nakapasok man ito ay hindi opisyal na pag-iimbestiga mga karibyo natin, sapagkat di ba hindi naman tayo membro. Hindi pa naman tayo membro o walang announcement na member na ulit tayo ng ICC. Diba? Kasi sabi nga ni PBBM ay hindi nga po papapasukin ng ICC. Yung po yung sinabi noon. Tapos, pag-iisipan. Ngayon mga karibyo natin, mapapaisip tayo kung alam ba ito ng ating Pangulo? Itong pagpapasok ng ICC? Kasi mga karibyo natin, kung ganito po ang nangyayari, parang taliwas po sa kagustuhan ng ating Pangulo. Meaning po hindi po sinusunod yung ating Pangulo. Ang tanong, bakit nga ba hindi sinusunod ang ating Pangulo? Di ba? Puro Pangulo mga karibyo natin. Bumabalik sa Pangulo yung di ba? Kung titingnan mo mga karibyo natin, in terms of ICC po yung pinag-uusapan. Kasi Pangulo pa rin po ang magdidesisyon kung papasukin o hindi, di ba? Kahit ilang resolution pa ang ihain dyan
sa Kamara, Pangulo pa rin po ang magdidesisyon. Ngayon, parang hindi nakikinig po itong si Speaker Romualdez. Kung totoo ngang nakapasok na po ang ICC, mga karibyo natin sa ating bansa, ano na lang ang magiging nito? Ano na lang ang magiging impact nito kay President BBM, mga karibyo natin? Diba? Dahil magkakaroon po ng impression ang taong bayan na walang isang salita ang ating Pangulong BBM. Diba? Kasi sinabi niya diba? Na hindi pa papasukin. Tapos ngayon pinapasok ng kung sino man dyan. Samantalang siya po ang magdidesisyon kung magiging member ba tayo or hindi ng ICC, mga karibyo natin. Ano po ang inyong pakiramdam? Nababypass ba itong si PBBM ng kanyang pinsan na si Speaker Romualdez? Kasi doon naman niya nagsimula sa diba, sa Kongreso, sa House of Representatives. Maging ang paglaya nga ni Dilima controversial din, mga karibyo natin, sapagkat unang araw ng paglaya ni Dilima, ICC agad ang kanyang bukang bibig, diba, mga karibyo natin. So, napaisip po ang taong bayan kung totoo bang nagsisi na si Dilima sa kanyang mga ginawa. Diba? Well, anyway, mga karibyo, kung nandito na ang ICC sa ating bansa, at kung yun ang kagustuhan ng presidente, wala po tayong magagawa, no? Kailangan pong harapin na lang ni PRRD, no? Itong ICC, kasi kung yun ang kagustuhan ni PBBM, di ba? O kung wala na po yung pangakong hindi pa papasukin ng ICC, ako, makalaking ito. Ano kaya magiging reaction nito ni Vice President Sara Duterte, mga karibyo natin, no? Kasi pinangako ito sa kampanya pa lang. Marahil po, ito opinion lang po, marahil po itong isa po ito sa mga naging desisyon, naging dahilan ng naging desisyon ni Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang vice ni PBBM nung kapanahonang yun, no? Na wag condition ba, mga karibyo natin, na wag papasukin itong ICC. At yun na nga, mga karibyo natin, no? At sinabi rin yun ni PBBM, ano, nung kampanya pa lang, tinatanong siya. Pero bakit ngayon? Nako po. Nagbabago talaga ang tao, mga karibyo, no? Nagbabago po yung mga desisyon mo. Depende po yan sa mga nakapaligid sa'yo. Diba? Kung ang nakapaligid sa'yo puro mga, diba, mga dilawan, talagang magbabago ang isip mo. Linggo na itong hindi lumalabas sa media. Maging itong si Speaker Martin Romualdez ay napahiya din sa isang OFW at pinagpipiestahan ngayon sa social media. Nasaan na nga ba si SOJ Secretary Boy Rimulya at ano ang nangyari sa kanya? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Yung investigation ng ICC ay confidential. Ayon na rin sa Rome Statute. At dahil ang ICC ay mas ayaw kasi nilang i-confirm o kaya i-deny ang daloy ng kanilang investigasyon o kung nasaan mismo yung investigador nila, hindi rin namin magagawa para sa ICC. Ayang kumpirmahin ng Assisting Counsel ng ICC at abogado ng mga biktima ng giyera kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nakapasok na ba sa bansa ang mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Kahapon inihayag ng dating Presidential Political Affairs Advisor na si Professor Ronald Llamas na may posibilidad na may mga kinatawanan ng ICC sa bansa. Kasunod ito ng naging pahayag kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aaralan ng pamahalaan ang muling pakikipag-ugnayan sa ICC. Posible na yung ICC ay nagpapadala na ng feelers, kinakausap na. Kaya hindi ako magugulat kung yung ICC ay hindi lang feelers ang pinapadala.
kung hindi physically may kasama yung fillers na nagpapaliwanag. Ang ibig mo sabihin, Sek, pwede. Oo, pwede na may nakikipag-usap na talaga. Posible yun, no? Posible. Dahil sabi ng gobyerno, pag-aaralan nila. Mas magandang pag-aaralan kung may kausap sila. Pero ayon kay Attorney Cristina Conte, mismong ICC ay ayaw magbigay ng detalye sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Ayaw rin itong ihayag kung may formal ng komunikasyon sa kanila ang ICC. Actually, it's in the rules that the government is obliged to keep the request of the ICC, of the Office of the Prosecutor in particular, to be confidential. Kasi investigation pa lang. In the same way, the victim. Eto mga karibin natin, no, masyashock na lang po tayo nito. Baka sa sunod na balita nito mga karibin natin, may resulta na yung investigasyon ng ICC mga karibin natin. Ha? Magugulat na lang po tayo. Eto na po yung resulta ng ICC. Diba? Kasi dito pa lang, diba? Posible na palang sabi, no? Posible na pong may pinapasok ng ICC, no? Dito sa ating bansa. So yan mga karibin natin at hindi po yan binabalita. Ayun nga po mga karibin, posible nga po nga nasa susunod na balita nito, may resulta na po yung investigasyon ng ICC. At alams na po kung ano po ang magiging resulta niya na Victims are sort of obliged as well. Si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya ay hindi rin anya nito alam ang isyu ng pagpasok ng ICC sa bansa. Wala rin daw silang natanggap na pakikipag-ugnayan sa kanila na dapat gagawin ng ICC bilang kortesiya sa pamahalaan. Pero ang tiniyak ni Attorney Conte, tuloy-tuloy ang paggulong ng ICC investigation. May mga pagkakataon na nagtungo siya sa ICC, ngunit hindi siya nagbigay ng maraming detalye sa ginawa niya doon. Sa ngayon, inihahandaan niya nila ang kaso, ang mga biktima na haharap, lalo na kapag nagkaroon na ng trial o pagdinig. Dagdag pa ni Conte, maging si dating Senador Leila de Lima ay pwedeng tumayong testigo sa ICC, lalo na may alam siya kung papaano ang nangyaring patayan sa bansa. Dito, palagay ko yung report ng CHR tungkol sa Davao Death Squad, posibleng maging bahagi ng investigation. So yun pala mga karibin natin, posible pong si de Lima. Nako po. Pag si de Lima po talaga ang naging witness ng ICC, maniniwala po itong ICC sa kanya. 100%. No? Ang tanong lang mga karibin natin, kasi tayo naman po ang nandito sa Pilipinas. At yung ICC na yan mga karibin natin ay hindi po tumira dito sa Pilipinas. Ang tanong lang dito mga karibin natin, maniniwala ba ang taong bayan sa sasabihin ni de Lima kung siya man ang magiging witness? Di ba? Nasa atin po yun eh. Nasa ating tumira dito nasa ating mga Pilipino, mga karibin natin. Kung paniniwalaan pa ba natin si de Lima? Syempre mga karibin natin, tayo ang tumira dito eh. Yung taga-ICC, hindi naman yan tumira dito mga karibin natin. Syempre maniniwala po yan kasi hindi niya naman na-experience. Di ba? Kung ano po yung na-experience natin dito sa Pilipinas. Yan lang po ay, yan po ang aking opinion mga karibin natin. Patungkol po dyan sa pagiging ni de Lima. A witness di umano. Ako po. At si Secretary de Lima ay maaring maging witness. Right? Pwede siyang maging pattern witness o kaya yung saksi na magpapatunay dun sa kung anong nangyayari, pagkakadikit-dikit, pagkakawin-kawin ng mga insidente. At dahil sa bagong development ngayon sa Kongreso, partikular sa Kamara, na may nagsusulong na makipagtulungan sa ICC, pabor na anya ito sa kanila na mga naghahangad ng katarungan, bagamat nasa Pangulo pa rin ang huling pasya rito bilang foreign policy. Alam ko na mukhang dinidikit ito sa politika, pero sa bahagi ng mga biktima, ang posisyon naman namin ay ang panawagan para sa katarungan, it will last. It will be, kumbaga, it will continue even through different administrations. So, eto lang yung tanong ko dito mga karibin natin. Dito po sa mga sinasabing biktima, no? Biktima di umano mga karibin natin, ha? So, ang masasabi ko lang dyan mga karibin natin, kayo po bang lahat
hain na po ng inyong kaso dito sa ating korte dito sa Pilipinas sa korte ng Pilipinas, no? At kayo ba ay hinindian? Ano ba? Nagreklamo na ba kayo? May reklamo na ba kayo dito sa kasi may gumagana namang sa atin, 'di ba? Justice system. Hindi ba kayo pinakinggan? 'Di ba? Mga ka-review natin, 'di ba? Nakakapagtaka lang kasi binabypass po nila. Ito opinion lang wala tayong alam sa mga batas-batas pero parang opinion, common sense lang mga ka-review natin, 'di ba? Binabypass ba nila yung justice system, yung Department of Justice ng ating bansa? Kaya didiretso sila sa International Criminal Court. Yan, mga ka-review natin. Sabihin na natin wala silang tiwala sa ating pero kayo po ba ay di ba? Dito muna kayo sa sa atin sa Pilipinas kasi wala namang, di ba? Kung magkakasuhan niyo ngayon si dating Pangulong Duterte, i-chance niyo na po 'yan, di ba? At handang-handa naman pong tanggapin ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, kung ano po yung kalalabasan. As long as Pilipino po yung maglilitis sa kanya. Di ba? Kasi nakakahiya naman po, di ba? Dating presidente ng ating bansa, tapos mga hindi dito tumira yung maglilitis, di ba? Kayo po ba mga ka-review natin, ano po ang inyong reaction dito Mukha kasing eto, pakiramdam ko mga ka-review natin talagang iniinsulto po yung natin dito yung mga abogado, mga judge, iniinsulto po kayo dito sa pagpapapasok ng ICC mga ka-review natin. Opinion lang po yan pero, di ba? Yun po yung lumalabas no? Na parang dinadown tayo parang minamaliit tayo mga Pilipino. Pero wala tayong magagawa. Pilipino rin naman ang may gumagawa niyan, di ba? Para makapasok ang mga yan. Well, anyway mga ka-review natin, ano po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? I-comment na po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po rito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kaya Kabayan News PH. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. Maraming salamat po.